So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rosel Ocampo. And today our devotion tackles about contentment. Be content with life. So, our scripture is all about Hebrews chapter 13 verse 5 NIV version. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nag-uutos sa atin na huwag tayong masilaw sa pag-ibig, sa pera at maging kontento sa mga bagay na mayroon tayo. So, pinapaalala sa mga bagay na tunay na kasiguraduhan at kapanatagan ay magtatagpuan sa pangako ng ating mahal na Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. So, ang kasiyahan sa mga simpleng bagay ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos, bagay ay na laging naroroon upang tugunan ng ating mga pangangailangan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is contentment is being truly free. So, ang pagiging kontento ay nagbibigay ng tunay na kalayaan mula sa pagkakahaman at labis sa pagnanais sa mga material na bagay. Sa pagiging kontento, nagiging malaya tayo mula sa mga alalahanin tungkol sa mga bagay na wala tayo. Second, contentment is enjoying what you have. So, yung pagiging kontento ay nakakahulugang natututo tayong magpasalamat sa mga bagay na mayroon tayo, anuman ang dami o halaga nito. So, sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga biyaya, nakikita natin ang kagandahan ng kasalukuyan. So, last teaching is contentment is trusting in God. So, ang kasiyahan sa buhay ay bunga ng pagtitiwala ng Diyos na ang Diyos ay laging magbibigay ng sapat na pangangailangan. So, kapag natututunan natin umasa sa kanyang mga pangako, hindi tayo natatakot o nag-aalala tungkol sa hinaharap. So, ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is throw away greed and enjoy freedom. So, dapat nating itapon o iwaksi ang pagnanais sa mga bagay na labis-labis at tanggapin ang kalayaang dulot ng pagiging kontento. So, makakatulong ito upang makapit ang kapayapaan at sa puso at isip. Second is thank God for what you have. So, gawing ugali ang pagpapasalamat sa Panginoon sa bawat bagay na natatanggap natin. So, ang simpleng pasasalamat ay nagbibigay ng mas malalim na kasiyahan. So, last is trust in God's daily provision. So, dapat patuloy tayong mananampalataya na ang Diyos ang magbibigay sa atin sa pang-araw-araw na pangangailangan. So, ang pagtitiwala sa kanyang kabutihan ay magdadala ng kapanatagan sa ating puso. Ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about why is contentment an important ingredient in a joyful life. So, para sa akin, mahalaga ang pagiging kontento sa pagkamit ng tunay na kagalakan sapagkat ito ay nagbibigay ng kalayaan mula sa pagkainggit at alalahanin. So, kapag kontento tayo at natututunan nating magpahalaga sa mga simpleng bagay at hindi natin hinahangad ang mga bagay na wala tayo, pinapalakas nito ang ating loob na harapin ang mga hamon sa buhay sapagkat naniniwala tayo na sapat ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos. So, ang pagtitiwala sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ay nagbibigay ng kapanatagan at kasiyahan sa ating mga puso at isipan, anuman ang ating kalagayan. So, sa pagiging kontento, nagiging mas makabuluhan ang ating buhay at nakikilala natin ang tunay na kasiyahan sa piling ng ating mahal na Diyos.